Ito na yung last week ng October, no? Napakabilis ng bare months. Next week, November na. Wala pala kami. Pero mangangaral ako sa ibang lugar. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na yon. Pero again, pagkatapos ng November, December na, Pasko na. No? Ito na yung mga marami nang nagmamano. Yung mga hindi nagmamano, magmamano na uli. Actually, yung Pasko is one of the tradition kung saan kilalang kilala yung mga Pinoy. No, this is the time we gather and do our usual family reunion. At ito na yung mga nakasanayan nating taon-taon, no? Pero nagbago yan when pandemic hits. No, gaano man kahalaga at gaano kaimportante yung tradisyon, pinakita nung pandemic na there is something greater than tradition. Merong higit kaysa sa nakasanayan natin, no? Mga higit na kayang pigilan tayo sa mga nakasanayan natin no matter how important it is for us. Kaya ngayon sa ating teksto, sa pagpapatuloy natin ng ating serye sa Mark, makikita naman natin yung hindi something but someone who is greater than tradition. Kaya nais kong dalhin kayo sa mga salita ng Diyos sa Mark 2 verse 18 to 22. Samahan niyo ako na tumayo bilang paggalang sa mabuti, mapagbiyaya at buhay na salita ng ating Diyos. Mark 2 verse 18 to 22. Sabi ng salita, noon ay nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Pariseo. Siya'y lumapit at sinabi sa kanya, bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit hindi nag-aayuno ang mga alagad mo, Jesus? No? Tanong. Sinabi sa kanila ni Jesus, verse 19. Kakaibang sagot, no? Maaari bang mag-ayuno ang mga abay sa kasalan, samantalang ang lalaking ikakasal ay kasama pa nila? Habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal, hindi sila maaaring mag-ayuno. Ngunit darating ang mga araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at kung magkagayoy mag-aayuno sila sa araw na iyon. Verse 21, walang nagtatagpi ng matibay na tela sa damit na luma. Kapag gayon, babatakin ng itinagpi ang bago mula sa luma at lalong lalaki ang punit. Walang naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlang balat. Kapag gayon, papuputukin ng alak ang mga balat at matatapon ng alak at masisira ang mga sisidlang balat. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa mga bagong sisidlang balat. Salamat sa pagbasa ng mabuting salita ng Diyos. Makakaupo na po ang lahat. Sa Mark 1, verse 1 pa lang, malinaw na nilalatag ni Marcos yung layunin ng kanyang sulat at yun ay walang iba kundi ipakilala na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Sabi niya doon, ang pasimula ng mabuting balita ni Jesucristo. Sino siya? Ang anak ng Diyos. At ang ministeryo ng anak ng Diyos na si Jesus ay nakilala sa kanyang sunod-sunod na makapangyarihang paggawa. Laging gumagawa si Jesus at ang kanyang paggawa ay hindi makikitaan ng anumang kamalian. Bagamat may mga pagkakataon na hindi ito agad mauunawaan at tinututulan pa nga ng marami dahil ang paggawa ni Jesus ay salungat at taliwas sa mga nakasanayan na tradisyon ng mga tao. At ang teksto natin ngayong umaga ay isa sa makikita natin na pagsalungat sa Panginoong Jesus na hindi agad na unawaan ng mga tao dahil na rin sa pinanghahawakan nila ng mga tradisyon o yung mga bagay na nakasanayan na nila. Sa Mark 2 verse 18 ay mababasa natin yung pangatlo sa apat na pag-question ng mga tao sa mga ginagawa ni Jesus. Pangatlo na to sa apat na pag-question sa ginawa ni Jesus. Sa bawat tanong kay Jesus ay pinakita niya ang kanyang kahigitan sa lahat ng ipinaparatang sa kanya. Tingnan natin yung una, verse 7. Sabi ng mga iskriba sa kanya, pag sinabi nating scribe, ito yung mga teachers of the law, tagapagturo ng batas, mga marurunong at maalam to. Sabi nila, bakit nagsasalita ng ganito yung taong to? Siya'y lumalapastangan. Alam nila daw na lumalapastangan si Jesus. Sino ang makakapagpatawad ng kasalanan maliban sa Diyos? Alam nila, naiintindihan nila na kapag nagpapatawad ng kasalanan, Diyos lang yun. No? Alam nila. So dito, pinakita ni Jesus ang kahigitan niya sa kapatawaran over our physical needs.
No, naalala niyo yung pangangaral ni Brother PJ, binababa yung lalaki, no? Imbis na gumaling, sabi, pinapatawad na kita. Makita mo, yung emphasis niya ay kapatawaran ng kasalanan, hindi doon sa paggaling. Because Christ is greater than, Christ is showing us that forgiveness is greater than our physical needs. Higit sa physical na pangangailangan natin ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pero yung kapatawaran na yan ay tanging si Jesus lang ang makapagbibigay. Dahil siya yung higit sa lahat ng sala. Inaawit natin, siya yung biyaya na higit sa anumang kasalanan. Matindi yung kasalanan mo, higit siya. At nawa, ito yung makilala natin, itong Jesus na to. Pangalawa, verse 16, sabi uli ng mga skriba, bakit siya kumakain nakasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? Paratang na naman. Bakit ka kumakain? O, ang focus nila dun sa makasalanan, hindi dun sa nagpapatawad ng kasalanan. Pinakita ni Jesus na siya ay higit sa mga makasalanan. Higit siya sa kasalanan, higit din siya sa mga makasalanan. Na siya ang pinakakailangan na tanging makakatulong at solusyon sa makasalanan. No? At ito yung pangatlo, verse 18. Bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan at ang mga Pariseo, ngunit hindi naman nag-aayuno ang iyong mga alagad? Dito pinakita ni Jesus na siya ay higit sa ating mga tradisyon o anumang nakasanayan. Actually, kung meron man tayong dapat makasanayan, yun yung tularan ng Panginoong Hesus sa kanyang bawat pagsunod na may tamang motibo at hangarin. Yung pang-apat, sa susunod na pangangaral to, verse 24, tinanong siya, bakit pinapahintulutan mo ang iyong mga alagad na gawin ang hindi pinapahintulot sa araw ng Sabat? At dito naman pinakita ni Jesus na siya ang Panginoon ng Sabat. Maging ang gawain ng Sabat ay may pagyuko sa kahigitan ng Panginoong Hesukristo. As Jesus answered all the accusation to Him, those 4 accusation, pinapakita niya yung supremacy niya bilang pinangakong Kristo. Sinagot ni Jesus ang bawat paratang ng mga nagmamarunong na iskriba, yung bawat nagpapanggap na mga Pariseo, yung maging sila na mga inosente at totoong hindi nalalaman yung kanilang ginagawa tulad ng mga tagasunod ni Juan. Pinakita ni Jesus na siya ay hindi lang isang mangangaral o isang manggagamot o isang mabuting tao. Hindi siya mabuting tao lang. Bagkus, doon sa mga ginagawa niya, bawat himala, bawat paggamit ng parabola o maging ordinaryong pakikipag-usap ni Jesus, ay may sinasabi siya patungkol sa kung sino siya. Pinapatunayan niya yung pahayag patungkol sa kanya. Sa tuwing ipinapangaral ni Jesus ang patungkol sa kaharian ng Diyos, pinapakilala niya na siya yung hari ng kaharian. Na siya ang Kristo na itinalaga na magliligtas ng mga makasalanan. Siya yung nagpapasok ng makasalanan sa kaharian. Ang Kristo na naparito upang maging tanging tagapamagitan, nag-iisang tagapamagitan na mag-aayos doon sa hidwaan sa pagitan ng isang banal at ng mga makasalanan. Kung kikilalanin ng mga tao itong kahigitan ng Panginoong Hesukristo, they will absolutely acknowledge na ang Panginoong Hesus ay hindi promotor ng maling paggawa, kundi tagapanguna ng tamang paggawa. Again, He came not to abolish the law, but to fulfill it. Kung utos yan, gagawin ko yan. Kung ayon yan sa batas, gagawin ko yan. Kung tama yan, gagawin ko yan. Yan yung sinasabi niya sa mga tao. No? Now, by cleverly using, napakatalino, no? Christ used 3 metaphors para sagutin yung accusation sa kanya. Bakit hindi nyo ginagawa yung ginagawa namin? Again, the accusation to Jesus became a challenge to the accuser to evaluate their motives on why they are fasting. Inaakusahan si Jesus, parang ibinalik niya at naging hamon pa sa kanila. Are you really doing your tradition on a godly motive? Is it centered to God? Parang gano'n na, pag inintindi natin, it is somehow implied. Kung ang pag-aayuno ay totoong ginagawa nila ayon sa kalooban ng Diyos, dapat nilang kilalanin ang nagkatawang tao na kapahayagan ng Diyos. Siya yung larawan, perfectong magpapakita sa atin kung sino ang Diyos. Sabi ni Jesus sa John 8:19, kung kilala sana niyo ako, makikilala niyo rin ang aking Ama. Here, it is also implied na kinikilala ang Diyos Ama, yung mga tao, kikilalanin yung Diyos Ama sa pamamagitan ng Diyos Anak. No? So, their custom was proven to be man-centered tradition.
because they have overlooked and rejected Jesus. Kung sino si Jesus. Because a God-centered tradition will always point them back to Jesus. Kung ang totoong hinahanap mo ay ang Diyos, ibabalik at ibabalik ka nito kay Jesus. No matter what, ibabalik ka nito kay Jesus. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. Ang tradisyon na nakasentro o ang nakasanayan na nakasentro sa Diyos ay palaging kikilalanin. Hindi lang yung Kristo, kundi yung kahigitan ni Kristo sa lahat. No, God-centered tradition will always recognize the preeminence of Christ over all. Tandaan, walang sino mang makakapamuhay para sa Diyos na hindi kinikilala si Jesus bilang Kristo. Pag sinabi natin Kristo, piniling tagapagligtas, no? Kung di natin kikilalanin ng Kristo na tanging solusyon ng Diyos para tayong makasalanan ay makabalik sa Diyos, ano man yung ginagawa nating pagsusumikap o tingin nating mabuti, hindi tayo matatawag na namumuhay para sa Diyos. Pamumuhay yan na pansarili at tinataas yung sarili kung hindi ka daraan sa Panginoong Yesus. Ito ay makasariling paggawa. No? Maraming gumagawa ng mabuti para lang matawag silang mabuti. And we know that. But if we recognize Jesus as Christ, na si Jesus ang solusyon na ibinigay ng Diyos, even the small and weak obedience na meron tayo sa Kanya can please God. Kaya nga sinabi, whether we eat or drink, do it for the glory of God, dahil magagawa nating luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan niya na ibinigay. Siya nakaluwalhatian ng Diyos. Siya, si Kristo, no? Kaya kung ikaw ay wala pa kay Kristo, you never please God. Ikaw ay insulto lamang sa Diyos. You may please other people but not God if you are still rejecting Christ, no? Kaya ang panawagan namin patuloy sa mga maaaring ang kumpiyansa ay yung nakasanayan nyo at alam nyo na mabuti kayo, hindi yan yung kaligtasan nyo. Hindi kayo tatanggapin sa pintuan ng langit dahil, mabuti ka naman. No. Walang mabuti sa pagtanggi sa Panginoong Jesus. Kailangan mong magsimula sa Panginoong Hesukristo. And if you do not understand this church is for you. The Word of God na pinapangaral sa iglesyang ito ay para sa iyo. Pakinggan mo ang katotohanan ng Panginoong Hesukristo sa mga salita niya. If Christ will not be recognized in our practices, there is nothing godly in that. If our agenda is ourselves, we won't trust Christ's supremacy. At napakalaking problema nito, no, na with the current conditions, even with what we have seen in John's disciple and the Pharisees. Yun yung nga yung problema ng mga Pariseyo at ng alagad ni Juan eh. Hindi nila kinikilala at hindi nila nakikilala ang Panginoong Jesus. They are claiming that what they have is a godly tradition kahit na nai-ignore nila kung sino si Jesus. Ang worst nito yung mga Pharisees dahil intentionally they are opposing Christ. Kaya ito yung dalawang punto natin sa pangangaral. Yung dalawang problema na makikita natin sa mga alagad ni Juan at dun sa mga Pariseyo. So yung paghahati natin ay John's disciple and the Pharisees. Yung unang problema, John's disciples overlooked that Jesus is the Christ. Hindi nila nakita na si Jesus ang pinangakong Kristo o Mesiya. Pangalawa, the Pharisees firmly embraced the tradition of men. No? Pinanghawakan pa rin nila yung tradisyon ng tao na nakasanayan nila kahit na nakikita na nila na yung mga pinag-aaralan nilang law nagkakaroon ng fulfillment kay Christ. They're still hard rejecting yung katotohanan kung sino si Jesus. So tingnan muna natin yung una. John's disciples overlooked that Jesus is the Christ. Hindi nakita. No? Sa apat na accusation, only here we see the involvement of John's disciple. Una, scribe, John's disciple and Pharisees, and dun sa pang-apat, Pharisees. Yung mga scribe, binuborin niya ng mga Pariseyo. So these are the Pharisees are the experts of the law. Pero later on, we'll go through that. Pero dito, ang naging focus ay yung, bakit merong mga disipulo dito ni Juan? And this is significant dahil pwede nating ma-distinguish na hindi naman pala lahat ng nagtatanong kay Jesus ay inaakusahan kagad siya or parang laban kagad kay Jesus. No? Hindi laging masama na magtanong or kailangan maintindihan natin na pag may nagtatanong sa atin, hindi kagad laban sa atin. So, huwag tayo kagad
defensive. Nakita natin yan sa mga disipulo ni Juan. We can say na itong mga disipulo ni Juan ay totoo sa pagtatanong nila at hinahanap talaga nila, nag-aantay talaga sila dun sa pinangakong Mesiyas. Kasi ito naman yung main purpose ng pangangaral ni John the Baptist eh. Yung master nila, yung teacher nila na si John the Baptist, tinuturuan na sila nung una pa lang na hindi ako yung Kristo. Actually, makikita natin yan later on, no? Pero hindi lahat, tandaan natin, hindi lahat ng mga disipulo ni Juan ay sumunod kaagad kay Jesus nung ipinakilala si Jesus. Though thankfully, doon sa 12 disciples, merong 2 to 3 na alagad ni John. Tapos nung nakilala nila si Christ, immediately they followed Christ. Ang sabi ng mga nabasa ko, si Andrew, si John the Beloved, and si Philip ay isa sa mga alagad ni John na naging alagad kaagad ng Panginoong Jesus. That three, we can say na meron pang iba outside the 12. Outside the three of those 12. Pero ang pinapakita lang nito, hindi lahat ng disipulo ay sumunod kaagad kay Jesus. Dahil hindi lahat na-recognize na si Jesus yung Mesiya o yung Kristo. And so the purpose of the bridegroom metaphor sa verse 19 to 20 ay para makita nila yung nami-miss out nila. Yung hindi nila nakita nung una ay pinapakita na sa kanila. Na very interesting kasi yung bridegroom na word ay ginagamit, ito nga yung pinag-uusapan namin ni Opet kahapon, na ginagamit yung word na bridegroom pertaining to the Father in the Old Testament. Kaya kung doon ako babalik at doon yung pagbabasihan ko, mahirap i-reconcile. Kasi dito, yung bridegroom, ang tinutukoy ay si Jesus. Kaya, hindi pwedeng yung Old Testament yung pinagbabasihan ng salitang bridegroom. Kaya, nung tinitignan ko yung mga pangangaral ni John the Baptist, nakita ko yung sa John 3, verse 19 to 20. Sabi doon, John 3, 28 to 30 pala. John 3:28 to 30. Sabi dito ni John, kayo mismo ay aking mga saksi na sinabi ko, hindi ako ang Kristo. Ako yung sinugo na una sa Kanya. So, pertaining to ano pa rin, Christ pa rin, Jesus Christ. Tapos dito na sa verse 29 sa John, sinabi, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ginamit na yung bridegroom. Ngunit ang kaibigan ng lalaking ikakasal na nakatayo at nakikinig sa kanya ay lubos na nagagalak dahil sa tinig ng lalaking ikakasal. Kaya't ang kaligayahan kung ito ay ganap na, sabi ni John. Tapos sabi niya pa sa verse 30, siya, ang Kristo, ay kailangang tumaas, ngunit ako ay kailangang bumaba. So, Jesus wanted this, yung mga disipulo ni Juan, gusto ni Jesus na maalala nila yung pagtuturo ni John the Baptist, na yung bridegroom ay si Jesus. Na yung presensya ng bridegroom ay magdudulot sa kanila ng kagalakan at hindi pagtangis. Tandaan, kanina sa Bible class, yung pag-aayuno ay hinahalin tulad din sa mourning o pagtangis, no? Pero kung sa presensya ka ng bridegroom, ay hindi pagtangis kundi kagalakan. Kaya sinasabi niya, hindi niyo na kailangan mag-ayuno, nandito na ako. So, ang appeal niya dito ay yung practice ng mga Hudyo rin. Aside from the bridegroom na pertaining to Christ, umaapila din siya dun sa alam ng mga Hudyo ng mga practices. Sabi niya, you don't fast at a wedding. Hindi ka nag-aayuno sa panahon ng kasal, kasiyahan. Yung wedding sa kanila noon, tumatagal yon ng isang linggo hanggang 2 linggo. Hindi isang araw yung celebration. Mga 2-week celebration yan. Tapos, they have this ancient rabbinic rules na pinagbabawal na huwag kang mag-aayuno sa kasal. Yan yung nakalagay sa Megilat Ta'anit na scroll of fasting, yung binanggit ko rin kanina sa Bible class. Pero ang mga batas na yon ay para i-prevent yung mga hypocrites kasi yung mga nagpa-practice ng fasting noon, a-attend sila ng kasal, daming pagkain, tapos sasabihin, tara, kain na. Tapos sasabihin, hindi, nagpa-fasting ako. So nakita nyo, ginagawa nila yon para itaas yung sarili. Pa-fasting ako saka na. So, alam kaagad natin na mali yung intensyon.
So, what I want you to see here is that Jesus is only saying na ako yung bridegroom, ako yung inaantay nyo, ako yung layunin ng pag-aayuno. Kaya kung nakasentro sa Diyos yung pag-aayuno nyo, na humihingi kayo ng kapatawaran, humihingi kayo ng deliverance, then listen well to God. Ang sinasabi ng Diyos, ito yung sagot niya sa pag-aayuno nyo, sa pananalangin nyo. I am. Ako, yung bridegroom. Rejoice. Magsaya kayo, nandito ako. Ayan ganun. So pinakita ni Jesus na siya yung layunin ng bawat makadiyos na paggawa at tradisyon. Siya yung dapat na layunin. Walang makadiyos kung hindi si Kristo yung layunin. No? Kaya yung aral, any form of practice that will lead you to ignore Christ or will not draw you closer to the supremacy of Christ is a dangerous enemy that we should all mortify. Ano mang ginagawa natin, ginagawa na binabaliwala kung sino si Kristo. Yung mga bagay na naglalayo sa atin para hindi natin makita yung kahigitan ni Kristo ay isang seryosong kaaway na dapat nating patayin, dapat nating tigilan. No, again, I want to emphasize yung supremacy of Christ dahil maaaring sinasabi mo, nakikita mo naman si Jesus, pero yung Jesus na nakikita mo ay Jesus na hindi higit sa lahat. Maraming magsasabi, kilala ko si Jesus, pero yung Jesus ba nakilala mo ay Jesus na kinikilala mo na higit sa lahat? Karapat-dapat ba siya? Kaya nga marami dito nagsasabi, Kristiyano eh. Dahil lang kilala nila si Kristo, pero walang pagkilala sa kahigitan ng Panginoong Hesukristo. And that is not the Christ proclaimed in the Bible. Kung yan yung Kristo na pinangahawakan mo, mapapahama ka. Itong Kristo na to ay higit sa lahat. And you need to behold on that Christ. Ito yung dahilan ng bawat pagparito natin. Ito yung dahilan ng pagtitipon natin. Ito yung dahilan bakit natin iniimbitahan yung mga mahal natin, hindi para makita nila tayo nagpe-perform. Napakaganda ng boses natin pag gumakanta tayo. Gusto natin malaman nila yung katotohanan patungkol sa kung sino itong higit na Kristo. We want them, the supremacy of Christ in them. Dahil kung hindi si Kristo yung pinangahawakan nila, mapapahamak din sila sooner or later. Mapapahamak sila. Yung mga ginagawa mo ba ngayon at mga pinaglalaanan mo ng paggawa, ay dinadala ka sa Kristong higit sa lahat at dapat asamin ng lahat. Are you beholding the true Christ or the false Christ? Kaya napakahalaga na meron tayong pangunawa sa kung ano yung ginagawa natin. Hindi tayo gumagawa lang o sumusunod lang dahil nakasanayan lang natin. Ito nga yung kapahamakan ng maraming kakilala natin eh. Itong mga disipulo ni Juan, it should not be, they miss Christ dahil umapila sila sa kung ano yung ginagawa na lang ng mga Pariseyo. Imbis nagtularan nila yung kanilang teacher na si Juan, na kinilala si Jesus bilang Kristo, umapila sila doon sa mga nakasanayan na lang ng mga Pariseyo. Marami tayong mga kakilala, mga kaibigan, na iba yung relihiyon sa atin, na nagsasabi, pinanganak na akong ganito yung paniniwala, mamamatay ako na ganito yung paniniwala. Pero ang totoo, ayaw lang nila, pakialaman sila dun sa paniniwala nila. Ito yung mapanganib at nakamamatay na klase ng paniniwala. Yung iba naman talagang ginugusto na mapabilang sa isang malaking relihiyon ng intensyon para magawa lang nila yung gusto nila. Ayaw kasi nila na may sumusuri sa kanila. Ayaw nila na pinapakialaman sila. Ayaw nila na pinapansin sila sa kung ano yung ginagawa nila. Kahit na lumiban ako, huwag niyo akong pakialaman, susunod, pupunta naman. Kaya, di ba, nung nasa old religion tayo, ang pagsamba na lang, okay na once a year eh. Napakalaking pambabastos sa Diyos. Ibig mo sabihin, ang nararapat sa Diyos isang beses, isang araw, sa loob ng isang taon. Napakaliit ng Diyos na tinitignan natin dahil napakaliit ng Diyos na pinipresenta sa atin. So kinakailangan nating suriin ang mga ginagawa natin kung ito ba ay nakakatulong sa atin na mas makilala pa itong Jesus na pinapangaral ng Biblia o yung mga pinipili nating gawin ay para lang baliwalain itong Jesus na to. Tandaan natin, ang pagbabaliwala sa anak ng Diyos ay kasalanan. It is not a simple sin na para bang ikaw lang yung pinapahamak.
No, hindi mo lang pinapahamak yung sarili mo, pinapahamak mo yung mga tao sa paligid mo. Yung mga idinugtong sa'yo ng Diyos, pinapahamak mo. Para ba tinatawag mo sila na, tara, wag nating kilalanin itong anak ng Diyos. Ikaw pa tagapanguna. Wag nating baliwalain yung nag-iisang solusyon ng Diyos sa mga makasalanan. Kung ang kasalanan ay ikukumpara sa sugat, yung pagbabaliwala kay Kristo ay parang pagtanggi mo sa solusyon dun sa sugat. Worse, ang ginagawa natin, sugat na, susugatan mo pa. Sinong may gusto nun? May sugat ka na, susugatan mo pa, papatakan mo pa ng kalamansi, papahiran mo pa ng sili. Di ba hindi mo gagawin yon? Pero ganun yung ginagawa natin pag tinatanggi natin si Kristo. Pinapalala natin yung sitwasyon at magiging kalagayan natin sa harap ng Diyos. Mapapahama ka. Napakaiksi lang ng buhay. Kailan ka magsiseryoso at kailan mo titignan yung higit na Kristo? Okay ka na sa nakasanayan mo na mapapahama ka? Okay lang sana kung ikaw lang yung mapapahamak, pati mahal mo sa buhay mapapahamak. Kung wala kang pakialam sa sarili mong kaluluwa, magkaroon ka ng pakialam sa kaluluwa ng iba. Kilalanin mo si Kristo. Kilalanin mo yung kahigitan ng Panginoong Hesukristo. Huwag nating baliwalain yung Kristo na ito. And we should intentionally look for Christ sa lahat ng ginagawa natin. Intentional. Let's cultivate those practices where we can behold Christ more and more. Sa bawat araw, mas makita ko yung kagandahan mo. Sa bawat araw, mas pahalagahan kita. Na kapag nakikita ko yung sarili ko na hindi pinapahalagahan si Kristo, hindi pwedeng si Kristo yung mali. Tayo yung may mali. Dapat natin tignan yung mga sarili natin. If not, mapapahamak tayo. Huwag mong hayaan na wala kang ginagawa sa isang araw para lumago sa pagkakakilala mo dito sa Panginoong Hesukristo. Busy yung kalaban, ikaw hindi ka busy. Kapag nag-work tayo, we want to grow and be an expert on our chosen field. Diba? Nag-aaral tayo higit sa mga kasama nating empleyado para ma-promote tayo at magawa natin ang mas mahusay yung trabaho natin. Sa school, we want to increase our knowledge para dun sa mga gusto natin na mga maging trabaho or gusto natin sa future natin. Almost in everything, we labor and give time to exercise para lang may makuha tayong isang bagay. We sacrifice even yung pagkain-kain natin sa labas kapag, di ba? O, hindi muna tayo magmamakdo. Bakit? Mag-iipon tayo. May mga ganun tayo. Huwag muna natin itong gastusin kasi meron tayong pinag-iipunan, pinaglalaanan. No? Ginagawa natin yon. Pero ngayon, ang tanong ko sa inyo, are you intentional with your relationship with Christ? Ano yung ginagawa mo sa relasyon mo sa Panginoong Hesukristo? Okay ka na ba sa kalagayan na ginagawa mo ngayon, samantalang ito yung dahilan bakit lalo mong binabaliwala si Jesus bawat araw? Again, ikaw lang makakasagot niyan dahil hindi ka laging nakikita ng mata ng mga tao pero nakikita ka ng Diyos. Tapos magrereklamo tayo, di mo ko tinutulungan. No, tapat ang kaparaanan ng Diyos. Kung merong hindi tapat, sino? Tayo. Again, itong pagbabaliwala kay Christ, kay Jesus sa isang araw, it will turn to weeks. It will turn to months. It will turn to years. Ang nakakatakot, mamamatay tayo na binabaliwala yung Panginoong Jesus. We should not cultivate petty excuses. Huwag naman sana na mamatay tayo na binabaliwala si Jesus. Bagkus, pag umarap tayo sa kamatayan, hindi natin alam kung kailan. Merong iba slowly namamatay, pero yung iba biglaang namamatay. But before we face death, siguraduhin mo na kilala mo yung Jesus. Again, hindi yung basta Jesus lang, yung higit sa lahat. Alam mo na hindi mo pa kilala yung Jesus ng Biblia kapag hindi mo pa nakikita yung Jesus na higit sa lahat. Christian, our primary focus should be cultivating a deep personal relationship with Jesus Christ. At ito rin yung panawagan natin sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo. Kung hindi mo siya kinikilala, kilalanin mo siya. Kung hindi mo siya matanggap, hindi mo siya malunok, lumapit ka sa mga tapat na kaparaanan niya, kilalanin mo siya base sa katotohanan at huwag kang umasa lang
Sa nakasanayan mo na. Sanay naman ako na hindi nagbabasa. Sanay naman ako na hindi nananalangin. Sanay naman ako na hindi nag-church. Sanay ako na hindi ginagawa yung mga bagay patungkol sa Diyos. Huwag yun yung asahan mo. Yung relasyon natin sa Diyos ang gumagabay sa ating mga paggawa, ang humuhubog sa ating mga karakter, at ang nagbibigay ng layunin sa ating bawat nakasanayan o tradisyon. This relationship guides our action, it shapes our character, and it gives purpose to our tradition. Our focus is not just people's attendance. Wala na naman siya. Hindi yun yung focus namin. Ang concern namin, kaluluwa ng bawat isa. Our concern is about your relationship with Christ. Bakit yung higit na Kristo pinapabayaan mo? And mapapahamak ang sino mang nagpapabaya dito sa kahigitan ng Panginoong Hesukristo. Again, let this be a gracious reminder to everyone. Any form of practice that will lead you to ignoring Christ should be mortified. Kailangan natin tigilan. We need the supremacy of His grace. Ang kailangan natin ay biyaya pa rin niya. Kailangan natin yung biyaya, again, higit sa ating mga sala. Kaya ang hamon sa atin, katulad ng mga disipulo ni Juan, we may sometimes overlook Christ. Maaaring may mga pagkakataon na hindi natin nakikita ang Panginoong Hesukristo. Dahil we become self-centered in our tradition and in our actions. O kaya kapag pressured tayo ng ating mga condition natin, ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, we are parang tinutulak tayo ng kalagayan natin na isipin, ako naman, sarili ko naman. Pero yun yung dahilan. Bakit binabaliwala mo si Jesus? Again, we should remember Christ and follow Him. Ito yung dapat nating gawin. Kapag ang nakikita natin, puro sarili na lang natin, we still remember yung kahigitan ng Panginoong Hesukristo. Alalahanin mo, hindi pinagkait ng Diyos ang sarili niyang anak para sa atin ng mga makasalanan. Maaaring pakiramdam natin ay may pinagkakait sa atin ng Diyos at hindi binibigay sa atin ng Diyos. Pero tuwing maiisip natin yun, then we should mortify it by saying, remember Christ who died to pay our sins with His life. Alalahanin mo, ibinigay ng Diyos yung pinakadapat mong asamin. What you desire now, na parang kine-question natin ng Diyos, ba't di mo to binibigay sa akin? Parang mas ini-elevate mo yung hinahangad mo kaysa sa dapat mong asamin na binigay ng Diyos na si Kristo. Mapagbiyayang binigay sa atin ng Diyos yung pinakadapat nating asamin. Si Jesus yung dapat higit sa lahat ng dapat nating asamin. Hindi niya pinagdamot yun sa atin. Yung pinakakailangan ng kaluluwa mo binigay ng Diyos sa'yo. When you doubt that, go to the cross, look at Christ, tignan mo yung ginawa niya. Awitin mo yung mga awit na kinakanta natin. Alalahanin mo yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Let's build our lives with the intention to grow closer to Christ. At ang sakit sabihin na pag meron kang kaibigan na kasama mong matagal, sabihin sa'yo, kalimutan na tayo. Tagal mo, lagi mong kasama, tapos sasabihin mo, kalimutan na tayo. But we have the audacity to say this to Christ. Magkalimutan na tayo. No? Na kapag nagkakaroon ng challenging situation, ang una nating sinasabi, ayoko na maging Kristiyano. Ayoko na kay Kristo. We don't say it directly, pero ganun yung ginagawa natin. Ang una nating bibitawan, yung biyaya na higit sa lahat. Sana hindi ganito. Sana makita mo ang kaparaanan ng biyaya at ng iglesia sa layunin mo ng paghahangad o paglago sa Panginoong Hesukristo. Pangalawang problem, the Pharisees firmly embraced the tradition of men. Pinanghawakan nila ng matibay, nanindigan, naging matigas, na pinanindigan yung tradisyon ng tao. Yun yung ginagawa nila. Sabi sa pulpit commentary, most probably, nung nagtanong yung mga Pharisees, bakit hindi kayo nag-aayuno? Nung time na to, katapat yung yung feast ni Matthew. Nagkarugtong kasi ito nung di ba, kumakain kasama yung mga makasalanan. So nagkakainan sila. Tapos during that time, parang tumapat na nagpa-fasting din yung mga Pharisees. Tapos tinanong nila, ba't di kayo nag-aayuno?
But again, this fasting is not the one prescribed by the law, kagaya ng pinag-aralan natin kanina. Kasi kung prescribed by the law, ang Panginoong Jesucristo mismo yung mangunguna doon. So this fasting was a custom observed by the stricter Pharisees, itong mga striktong Pariseo, kaya ginagawa nila yan twice a week. Kaya di ba sa panalangin ng Pharisees and Publican, nagpa-fast ako twice a week. Yeah, Monday and Thursday. So again, it is customary and not legal obligation. Yung voluntary dapat na ginagawa, nire-require nila na para bang dahil ginagawa nila, dapat lang tularan natin sila. Kaya nung sinagot siya ni Jesus, sinagot yung mga Pariseo ni Jesus, yung paratang sa kanya, kung bakit hindi sila nag-aayuno, ang binigay niya yung dalawang similar metaphor bandang dulo. No? Itong dalawang metaphor na to, as you observe, nagtatapos siya sa pagkasira. Napunit, nawasak, pumutok. No? Pagkasira. Dahil yun yung mangyayari, paninindigan natin yung nakagisnan natin na pagpapanggap. Yung mga makatao, nakasentro sa tao na paggawa. Yung mga paggawa na walang pagtingin kay Kristo. So we do not all live, tandaan, no? Hindi tayo lahat namuhay o lumaki sa isang environment na perpekto. Kaya hindi lahat ng nakagisnan natin ay tama. Hindi lahat ng napulot at nakasanayan natin ay tama. No? Kung kaya dapat matuto tayo na magsuri ayon sa katotohanan ng Biblia, sa katotohanan ng banal na salita, at doon natin ibase yung ating mga ginagawa. No? Tignan natin yung dalawang similar metaphor. Yung second metaphor sa verse 21, sabi doon, walang nagtatagpi ng matibay na tela sa lumang damit at babatakin ito ang lumang damit at ito'y tuluyang mapupunit. Mapupunit. Pangatlong metaphor, o yung pangalawang metaphor doon para sa mga Pariseo on verse 22. Sabi doon, wala ring maglalagay ng bagong alak doon sa lumang sisidlang balat. At dahil puputok ang sisidlan at matatapon ng alak at hindi mapapakinabangan. Yung ginagawa nila noon ay animal skin. Yung halimbawa yung sa leg ng kambing, puputulin nila yon, tapos tatahiin nila yon, tapos yun yung magiging lalagyanan. So pag nilagay yung alak, dahil sa fermentation, ano yon, nag-i-expand, nababatak yung balat. So kung nalagyan na yun ng dating alak, maglalagay ka uli ng bagong alak, mag-i-expand uli yun, puputok. Yun yung sinasabi nila dito. No? Ito ay pagkukumpara, pero what that metaphor means ay pagkukumpara lang ng lumang nakasanayan ng mga Pariseo at yung bagong mensahe na dala ni Kristo. Bagong mensahe na dala ni Kristo. Yung mga ginagawa ni Kristo ay bago sa kanila dahil sa maling pag-intindi nila sa kasulatan. Kaya kapag tinignan mo yung chapter 1 verse 27 ng Mark, sabi ng mga tao, ano to? Nagpalayas kasi ang Panginoong Hesus ng ng masamang espiritu eh. Sabi ng mga tao, ano to? Isang bagong aral? Sabi niya, ano to? Isang bagong aral? May kapangyarihan siya na mag-uutos sa masasamang espiritu at ang masamang espiritu ay sumusunod. So para sa kanila, yung ginagawa ni Jesus ay bago, against their tradition. No? Ipinakita lang ni Jesus na yung mga lumang nakasanayan at tradisyon na nakasentro sa tao ay dapat nang palitan. Ano yung dapat ipalit? So, yung pangangaral at pagsasagawa ni Jesus na tapat at nakasentro sa Diyos. Pinapakita ni Jesus sa kanyang bawat pangangaral, bawat paggawa, bawat himala, bawat pagpapatawad ng kasalanan na siya yung ipinangakong Kristo, na siya yung ebanghelyo ng Diyos. Siya yung mabuting balita, yung tanging paraan at solusyon ng Diyos para iligtas yung kanyang bayan. Kaya kung may ginagawa man tayo, ito ay dapat nakaayon at hindi salungat sa mensahe at paggawa ng Panginoong Yesus. Ang basihan natin ay hindi tradisyon, ang batayan natin ay si Jesus. Hindi sinasabi ni Jesus na lahat ng tradisyon ay palitan. Let me make that clear. Hindi niya sinasabi lahat na lang ng tradisyon niyo palitan. No. Yung lamang mga tradisyon o mga ginagawa mo na ang pinopromote lang ay sarili mo. No? Hindi sinasabi ni Jesus na wag na kayong mag-fasting. Instead, ang sinasabi niya, wag nyo itong gawin na mali yung intensyon. Dahil ang fasting ay hindi para i-exalt yung tao, kundi i-exalt ang Diyos. Itigil natin yung mga paggawa na nagtataas sa tao, higit sa Diyos. Kaya kung unawain natin, hindi ito issue about fasting itself, but the intention behind our tradition and our action.
Yung ginagawa ba natin ay merong pagyuko kay Kristo? Ito ba ay hinuhubog at bunga ng mabuting balita? Kaya yung aral na maaari nating makita dito, while there are traditions that are meaningful and important, it should always be subordinate to the supremacy of Christ and His gospel. Lahat at lagi yan nakayuko. Ang mag-a-adjust, yung mga mali nating paggawa. Hindi nakasanayan ko na to, mag-adjust na lang yung gospel. Yung nga yung maling gospel Tinitignan natin yung ebanghelyo na parang icing sa cake. Pinapatong na lang natin. Alam mo, ang pangit nun. Nakakita na ba kayo ng basura na nilagyan ng icing? Tapos sasabihin, wow, ganda. Madidismaya yung kakain nun. Pero ang ebanghelyo ay isang buo at sapat. No, hindi ito nagtatakip ng mga makataong paggawa tapos tatapalan. 'Di ba 'yan yung ginawa? Kaya kinorek si Peter sa Antioch ni Paul. Kasi yung practice ng mga Jew, ginagawa pa rin ni Peter even though dapat hindi na dahil pinag-isa na sila sa pananampalataya. Yung relasyon nila ay base na sa pananampalataya nila kay Kristo. Kaisa ka kay Kristo kahit ano lahi mo, magkaisa tayo. Ganyan yung gawa ng ebanghelyo. Hindi sinasabi ni Jesus na lahat ng tradisyon ay palitan. So, again, yun lang yung gusto nating kinakailangan pa rin natin suriin yung mga ginagawa natin kung ito ba ay may pagyuko at pagpapasakop kay Kristo, ito ba ay nakaayon sa pangunguna ni Jesus, ito ba ay may pagsunod sa tapat niyang salita. Dapat nating suriin maging yung ating mga niyayakap na nakasanayang tradisyon dahil it can be biblical in appearance, but Christ may not be the motive nor the intention of our action. So walang kabanalan doon. Mukha lang biblical pero walang kabanalan. No, there is nothing godly in what we do if it will just lead us opposing Christ and the gospel message. Dapat tayong maging handa din na mabasag kung kinakailangan dahil maaaring sa likod ng mga paniniwala, sa likod ng mga nakasanayan at mga tradisyon na ayaw nating bitawan at ayaw nating baguhin, ay nakatago yung makasalanan at mapagmataas nating mga sarili na ayaw yumuko at magpasakop sa kahigitan ni Kristo. Ayaw magpasailalim, ayaw sumunod. Doon mo malalaman na convenience lang yung hanap ng iba. Ayaw maghirap, ayaw magpasailalim kay Kristo na para bang hindi katiwa-tiwala, hindi karapat-dapat paghirapan si Kristo. No. Kung siya ay higit, karapat-dapat siyang paghirapan. Actually, the more precious it is, the more hardship minsan. No? Mas pinaghihirapan natin, mas mahalaga sa atin, mas pinaghihirapan natin. Tapos, pagdating kay Kristo, onting hirap lang ayaw na natin. Tapos sasabihin natin, mahalaga si Kristo. Sino sinungaling? We can only trust Christ if our agenda is not ourselves. We need to see our inferiority first before we can long for Christ's superiority. Kailangan makita muna natin yung mga kakulangan natin, mga pangangailangan natin. Makita muna natin yung pagiging mababa natin before we can acknowledge na si Jesus ang pinakamataas sa lahat. Sabi ni Augustine, the way to Christ, ang daan patungo kay Kristo. Una, through humility. Pangalawa, through humility. Pangatlo, through humility. There is no genuine humility sa mga self-righteous at mga self-sufficient. Sabi pa ni Jonathan Edwards, ang totoong banal, true saints, have no self-righteousness but self-loathing. Sabi niya, pagkamuhi. Hindi self-righteousness, kundi pagkamuhi sa sarili. Ang meron ng mga banal, ang mga totoong banal, ay hindi righteousness para sa makasarili, kundi pagkamuhi sa sarili. Sa panahon natin, in our generation, humility and recognizing our need for Christ are very crucial. Very crucial. Bakit? Dahil yung mundong ginagalawan natin ay tinutulak tayo at laging sinasabi sa atin, sapat ka na. Kaya mo na. Kaya mo yan. Kung talikuran ka ng mundo, kaya mo yan. Ganun yung naririnig natin parati. No, hindi mo kaya. Iwalay kay Kristo, hindi mo kaya. Maaring makapaglakbay ka, pero hindi ka aabot sa langit. Mapapahama ka lang. Sayang lang yung bawat nilakad mo. Kaya ngayon pa lang, tignan mo kung nasaan yung buhay mo. Na kay Kristo ka ba?
Nakikita mo ba yung kahigitan ni Kristo? Kung mananatiling mataas yung pagtingin natin sa mga sarili natin imbis na kay Kristo, we will end up rejecting the transformative message of the gospel. Ayoko ng ebanghelyo dahil binabago ako ng ebanghelyo. Pero again, I tell you, yung pagbabago ng ebanghelyo ang pinakamabuti para sa'yo. Hindi tayo mababago ng ebanghelyo kung mananatili tayo dun sa nakasanayan lang natin. So ang hamon sa bawat isa, huwag nating hayaan na yung mga tradisyon, mga nakasanayan natin yung pumigil sa atin para hindi tayo mabago ng biyaya at katotohanan na dala ng ebanghelyo ni Kristo. Bigyan natin ng prioridad ang sundin ang mga katuruan ni Kristo at hindi yung mga maling nakasanayan o makasalanang paggawa. Walang ARBC. Kung nagmatigas tayo sa nakasanayan na nating paniniwala at paggawa, hindi, okay na ako, ganito na yung paniniwala namin Masaya naman kami. Nagba-Bible naman din kami. We will never be reformed. Hindi tayo madadala sa tamang katuruan, sa katotohanan. Hindi natin maging kahit nasa reform na tayo, sinusuri pa rin natin base sa katotohanan ng salita, yung mga paniniwala natin. At salamat sa Diyos dahil ganun. Hindi tayo nakontento sa pagiging reformista lang. Our contentment is in the scripture. Sa mga bisita namin, huwag niyong hayaan na yung pagdala niyo sa iglesyang ito ay makasanayan niyo na lang. Sundan niyo si Kristo. Huwag kayong matakot na magdesisyon para kay Kristo. Ibigay niyo yung buhay niyo kay Kristo. Humakbang kayo. Huwag niyong hayaan na hindi kayo napapalapit sa bawat ginagawa niyong pagdalo. Hindi kayo napapalapit kay Kristo, na hindi lumalakas yung loob niyo na dumisisyon para kay Kristo. Hindi talo na piliin mo ang Panginoong Hesukristo sa buhay at pananampalataya. Kung dadaan man tayo sa mga pagsubok at paghihirap, nawa masanay tayong yumuko ng may pagpapakumbaba sa kahigitan ni Kristo at ng kanyang ebanghelyo. Tiyakin natin na sinasanay natin yung mga sarili natin sa mga gawaing naglalapit sa atin kay Kristo. Whether you eat or drink, do it for the glory of Christ. Uulitin ko, glory in Christ in every good things as well as the bad things in life. Maging sa mga pangit na mga pangyayari, you can glory in Christ. Kaya hindi na mababago yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Pwede mo yung panghawakan, pwede mo yung balik-balikan. So, let me end by reminding everyone, sa mga bisita natin, sa mga nakakasama natin, hindi namin kayo iniimbitahan at hindi namin kayo dinadala sa church para makasanayan nyo lang. It goes beyond practice and duty. We want Christ for you until duty becomes a delight sa'yo. Mangyayari lang yun kapag nakita mo yung kasapatan at kagandahan ni Kristo. At kapag hindi ka na masaya sa mga ginagawa mo para kay Kristo, kaya mo pa ring lumaban, tumayo, manindigan, at hindi basta-basta bumitaw. Katulad ni Jacob, na hindi binibitawan yung ka-wrestling niya. No? I will never let go until you bless me, sabi ni Jacob. Tayong mga Kristiyano ay ganyan din. May mga pinagdadaanan tayo, but I will never go until you give me the blessing. At sana yung pagpapalang yan ay walang iba kundi si Kristo. Ano man, gaano man kahirap, hindi ko bibitawan si Kristo. Hindi ko bibitawan yung nagliligtas at may hawak ng kaluluwa ko. Hindi ko bibitawan ng Panginoong Jesus ano man yung mangyari. At yan ang totoong ebanghelyo. Do not settle for any lesser message. Hold on to Christ. Your God is faithful. Tapat ang Diyos, karapat dapat siya, manalangin tayo. Aming Diyos, maraming salamat. Maraming salamat sa mga salita mo. Maraming salamat dahil alam mo yung kalagayan namin. Maraming salamat dahil alam mo yung pangangailangan namin. Maraming salamat dahil binigay mo yung pinakakailangan namin. Huwag niyo kaming hayaan na masanay lang sa mga bagay na naglalayo sa amin kay Kristo. Gaano man kahirap, turuan niyo kaming tumayo at manindigan na may paghawak sa mahigpit na humahawak sa amin. Ang Panginoong Hesukristo na hindi sumusuko sa amin. Ang dahilan ba't hindi kami susuko ay dahil hindi mo kami sinusukuan. Maraming salamat. Napakaraming dapat matutunan sa inyo. Sana ang iglesyang ito ay lumago kasama nyo.
magkakasamang lalago kay Kristo. Salamat po, Diyos, pagpalain niyo ang pangangaral. Pagligtas ka ng mga makasalanan. Patatagin niyo yung mga nanghihina. Walang iba. Binigay mong tapat ang iyong anak. Maraming salamat. Luwalatiin ka nawa ng lahat. Ito yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.